Itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, yung sahod po ngayon, sana ay yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, hanap po muna tayong iba. Kilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Bakit kaya ganon, no? Si Vice Ganda, yung naging joke niya dun sa concert, ang ginawa nila i-boycott, 'di ba? Yung mga endorsement ni Vice kasi nga sa pagjo-joke niya doon sa naging statement naman talaga ng former president na si Digong. Bakit nung si Digong publicly minumura ang Diyos, minumura ang Catholic Church, minumura ang mga bishops, nilait ang Pope, bakit wala nagsabing i-boycott natin si Digong? 'Di ba? Nagpapalakpakan pa kayo sa saya. Kasi ganito yan eh. Nung si Digong, minumura ang Catholic Church, halos lahat tahimik. Nung si Digong, nilait ang Pope, tahimik ang tao. Nung pinagtatawanan nila ang simbahang Katolika, tahimik ang simbahang Katoliko. Wala silang narinig kahit sa Vatican. Pero ngayon, nung ginagawang katatawanan, yung mga pahayag nila, 'di ba? Para matuwa ang mga tao, bakit kayo galit na galit? Parang baliktad ata, 'di ba? Dapat nga tayo ang magalit sa pang-o-offend nila, hindi lang sa Diyos, kundi sa faith ng bawat Catholic dito sa Pinas. Hindi naman siguro masama na mag-react ako kahit na sinasabi nyo na wala akong karapatan dahil CFD ako, hindi ako nangimasok sa politika. Labas ang pagiging CFD ko dito. Bakit? Botante ako Karapatan ng bawat botante na magbigay at maghayag ng kanyang saloobin regarding sa politics. Malamang botante ako. At isa rin naman ako sa nagbabayad ng tax. Hindi lang ng tax. Isa ako sa bumoboto sa kung sinong gusto kong manalo. Ang bawat Pilipino, CFD ka man o hindi, ay may karapatan na magbigay ng kanya-kanyang opinion pagdating sa politika. Ito kasi yung point doon. Nung si Digong minumura ang Diyos publicly, walang nagre-react. Si Vice Ganda minura ba Diyos? Hindi. Ano ba yung joke ni Vice Ganda doon? Di ba sinabi naman talaga ni Digong yun? O bakit kayo na-offend? Totoo naman na sinabi yun. Bakit pag si Vice, nagsasabi ng totoo, galit na galit kayo? Pero nung si Digong, minura ang Diyos, pinagtatanggol nyo. Ano ba yung mas importante sa inyo na protektahan natin? Ang simbahan o si Digong? Kasi kung mas papabor kayo kay Digong, ibig sabihin lumalaban kayo sa simbahan. Pumapabor kayo sa pagmumura niya sa Diyos. Hindi pa pwedeng sabihin nyo nakalimutan na lang ng ganon. Hindi ganon yon. Ang pangiinsulto nyo sa pananampalataya ng isang tao ay hindi madaling kalimutan. Lalong-lalo na kung masyado ng masakit ang mga salitang binibitawan. Dapat tandaan po natin yan mga panatiko, ha? Gigil nyo si ako. Nung dumating yung point na nagkaroon ng debate CFD versus CFD, ang sinasabi ninyo, mga kampunto ng demonyo, Katoliko sa Katoliko, naglalaban-laban sa aral, di ba? At dumating sa certain point na hindi nyo agad pinatawad at hanggang ngayon, hindi nyo pinapatawad yung mga ibang CFD na lumaban sa kapwa CFD batay sa aral. Sinasabi nyo mayabang yan, hindi yan makajos, hindi yan banal. Makahusga, wagas, hubad na hubad, no? Katulad ni Melchor Manalili, Alvin Gitamondok, no? Kung makapanghusga kayo sa mga CFD na to noon. Ngayon, si Digong na nagmura sa simbahang Katolika, intindihin. Unawain. 'Di ba? Pero yung mga CFD noon na may kanya-kanyang opinion, God died and God died literally, hindi pwedeng unawain. Mali ka.
Bakit ganon? Pero yung taong minumura ang simbahang Katolika, patawarin agad, intindihin agad, suportahan agad. Ganon ba dapat? Ganon ba dapat ang maging mindset ng bawat Katoliko? Tapos sasabihin nyo sa akin, CFD ka pa man din, tawagin ng Board of Governors. Bakit? Anong sasabihin sa akin ng CFD Board of Governors? Anong gagawin? Ititiwalag ako? Bakit? Dahil sa tutol ako sa DDS? May mga CFD dito na pro-DDS. At wala akong pakialam sa opinion nyo. Meron ding mga CFD na anti-DDS at isa ko doon. Ano naman ang pakialam ng Board of Governors sa opinion ko about DDS? Diba sabi nyo nga, hiwalay ang simbahan sa politika. At dahil botante ako, hindi ko dinadala ang simbahan dito. Ang dinadala ko rito yung pagiging botante ko. Bakit apektado kayo? Kayo lang ba ang may karapatang magsalita sa politika? Aba, ano kayo, gold? Taray naman. Alam nyo kung anong problema sa inyo? Ha, mga pro-DDS? Ang dami nyong grrrr. Grrrr. Dami nyong grrrr. Gigil na gigil, galit na galit. Kung makapagsalita kayo sa mga anti-DDS, wagas. Masakit na salita. Ngayon ang anti-DDS nagsasalita ng sarili nilang daing, galit na galit kayo. Kung biruin ninyo ang Diyos, mura-murahin ang Diyos, ganun na lang, may papalakpak pa, tuwang-tuwa kayo. Ngayon kayo ang binabalik sa inyo yung biro ninyo, na which is naging statement naman talaga, bakit umuuso kayo? Tapos ibo-boycott nyo pa. Bakit yung nagmura si Digong sa Diyos, may nagsabi ba ritong i-boycott si Digong? Nagsalita ba ang simbahan na i-boycott si Digong? Hindi. Bakit? Kasi politika yan eh. At bilang isang botante, paglalaban ko karapatan ko bilang isang Pilipino. Sasabihin sa akin ng mga CFD, ibang CFD na pro-DDS, igalang ko daw si Digong kasi matanda na. Exactly, that's the point. Matanda na siya, bakit hindi siya marunong gumalang at rumespeto sa simbahang Katolika? Yun yung point dun eh. 'Di ba? Talaga ba sa akin mo pa sasabihin na igalang ko si Digong kasi matanda na. So, yung pambabastos niya sa simbahan, intindihin ko kasi matanda na siya. Ngayon, na binabalik sa kanya, yung pambabastos niya sa simbahan, igalang din namin. Kahit sa pagiging bastos niya. Bakit? Ang salitang respeto ba ay dapat nasa matatanda lang? Ang salitang paggalang ba ay yan ay inuugnay lamang sa mas matanda sa akin? Hindi. Kahit sa pinaka-menor de edad, pinakamusmos, maging sa sanggol, ang respeto ay ibinibigay sa lahat. Sabi nga 'di ba, huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala. Bakit? Dahil yan ay magbubunga. May cause at may effect. 'Di ba? Yan ang dahilan kung bakit nababash si Digong dahil nagbunga yung kanyang tinanim. Masayang-masaya siya na nilalait ang mga obispo, ang kaparian. Ang mga obispo, may mga babae yan. Diba? Yung pa yung sabi niya. Ang Santo Papa, tatawagan ko yan, lumaya siya dito sa Pilipinas. Ang Diyos ay estupido. Diba? Ang saya-saya niya habang ine-express niya. Meron tayong tinatawag na bunga. Yan yung bunga ng statement niya eh. Hindi natin mapipigilan ng tao. Kaya nga wag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng iba dahil pwede yang magbunga. At eto nga, inaani niya. Kaya nga kung ano ang tinanim, siya rin ang aanihin. Huwag niyong sasabihin sa akin na hindi malalim ang aral ni Digong pagdating sa simbahan. Dahil maraming Katolikong hindi aral pero kahit kailan hindi minura ang Diyos. Maraming Katolikong hindi alam ang aral ng simbahan pero hindi minumura ang pare. Maraming Katoliko ang hindi aral pero maraming sumusuport at nagmamahal sa Santo Papa. Hindi pa pwede na gawin nating basihan na dahil hindi siya aral ay may karapatan na siyang mambastos ng simbahang Katolika. Wala kang karapatang tawaging CFD kung ang sinusuportahan mo ay ang mga taong minumura ang sariling simbahan mo. Hipokrita, banal na aso, ingrata. Ang lalakas talaga ng loob nyo. Talaga ba? Ako pa? Ipatitiwalag nyo sa CFD organizations. Go! Hindi ako natatakot. Kakaintindihan tayo?
May napanood akong video, no? Isang attorney daw siya, nagpakilala, at talagang binabagsak niya si Vice Ganda doon sa naging concert nila kasama si Regine Velasquez. Unang-una, si Vice Ganda, comedian. At alam natin na si Vice Ganda gumagamit din ng mga political issues sa pagpapatawa. I-boycott daw si Vice Ganda kasi binasto si Digong. Paano naman yung ginawa ni Digong sa simbahang Katolika? Gumawa ka ba ng aksyon? Talaga ba? Pangalawa, sabi mo hindi niya na nirespeto ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Yung binabastos ang simbahang Katolika, pinotektahan din ba yan ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo? Hindi. Ang gagaling yung magsalita, no? Offend the offend, ouch, 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 aray ko. Pero hindi nyo nakita kung ano ang naging epekto niyan sa mga mamamayang Pilipinong Katoliko. Minsan tignan din natin kung bakit nagagalit ang tao. Hindi naman kami nagagalit dahil walang nagawa si Digong. Hindi naman yun yung usapan eh. Ang usapin dito, bakit mo dinadamay ang pananampalataya namin? At react na react ang mga iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, no? Sasabihin ang babastos ng Katoliko. Nung binabastos ng Katoliko, may nagawa ba kayo? May ginawa ba kayo? Wala. Pinagtanggol nyo man lang ba ang aming simbahan? Hindi. Bakit? Insecure na insecure kayo sa Catholic Church kasi. Ganon kasi yun eh. Etong attorney na to, boboycott si Vice Ganda dahil na-offend siya dahil feeling niya binasto si Digong. Ano naman ang ginawa mo nung binabasos ang simbahang Katolika, attorney? Attorney ka, di ba? Dapat kapag sinabing attorney, marunong kang, alam mo kung paano mo ipaglalaban ng katarungan. Sige, bibigyan natin ng justice yung sinasabi mo. Hindi makatarungan si Vice sa pangbabastos kay Digong. Naging makatarungan din ba si Digong sa pangbabastos sa simbahang Katolika? Pinaglaban mo ba? Di ba hindi? Ang galing-galing mo magsalita. At hindi mo pwedeng diktahan ang mga tao dito kung sino yung dapat i-boycott. Dahil unang-una, ano ba ang mahalaga? Yung sinabi ni Vice Ganda o sinabi ni Digong? Ano ba yung mas masakit? Yung sinabi ni Vice Ganda o sinabi ni Digong dyan sa Diyos mismo? Baka wala kang Diyos na kinikilala, kaya hindi ka nasasaktan. Baka wala kang Diyos na sinasamba, kaya asal demonyo ka. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, pinagtatanggol ang Diyos mismo. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, pinagtatanggol ang simbahang tatag niya. Baka naman kulto ka, satanista ka, demonyo ka. Matuto kang mag-isip, attorney ka pa man din. Matuto kang balansihin ang sitwasyon sa nangyayari sa politika sa Pilipinas. Di ba hawak nyo katarungan? Asan ang katarungan sa pinagsasasabi mo? Di ba? Nung lumaban ako sa DDS, ang sabi nyo kampon ako ng demonyo. Ano ba yung kampo ng demonyo? Yung pumapabor sa nagmumura sa Diyos o yung lumalaban sa nagmumura sa Diyos? Makapagsalita kayo sa akin, bakit? Lahat ba ng pro-DDS dito mapupunta ng langit? Talaga ba? Bago kayo magsalita, nakampon ako ng demonyo, tignan nyo muna kung ano ang ginawa ng ipinagtatanggol nyo. Claiming CFD, claiming defender of the Catholic Church. Pero ang kinakampihan ay yung nagmumura sa simbahang Katoliko itself. Matuto kayong mag-isip. Tatakutin nyo pa ako? Mawawala ka ng followers sa Rio. Vice Ganda yun? Vice Ganda? Diba tatakutin nyo ako, mawawalan ako ng followers? Kahit naman mawalan ako ng followers dito, hindi naman ako kumikita sa Facebook simula pa nung una. Eto, pangalawang account ko na lang to. Yung first account ko, meron akong 20,000 followers na tinibag lang ng mga protestante. Hindi ko nga yun dinamdam. Kasi wala naman din akong kinikita at mapapala. Tapos tatakutin nyo ako pag tutulong-tulungan ako ng mga CFD. Talaga ba? Gawin nyo. Wala akong pakialam. Alam nyo, hindi lang ako makapag-live. Dahil itong mga iglot na to, nireport yung Facebook ko, sa 24 pa ako ng August makakapag-live. Kaya pag ako nagbalik live, galing-galingan nyo ha. Masyado kayong manipulative. Minamanipula nyo yung tao para pumabor sa inyo, pero hindi nyo ako makakayang-kayanin ng ganyan. Nakakaloka kayo. Pinoprotektahan nyo. Binastos ang Pope. Tapos, I love Digong. Mindset. Ano ba nangyayari? Diba?
Pinoprotektahan nyo na ang tauhan nagchochongke sa Senado? Ano yan? Because I gaha? Because I gaha? Because I gaha? Ano yan? Akala ko ba matino yan? Tignan nyo nga yung mga niluklok sa sa Senado. Nagchochongke. Yung mga nagtatanggol kay Digong, nagchochongke sa Senado. Yan ba ang matinong leader? Yan ba ang matinong presidente nakakulong? Kung siya ay hindi guilty, ba't nakakulong ka? Kung siya ay walang sala, ba't nakakulong ka? Kung siya ay inosente, bakit nga nakakulong ka? Kasi yan ang gaba sa pambabastos mo sa Diyos, pambabastos mo sa simbahang katolika, pambabastos mo sa Pope, pambabastos mo sa pare, pambabastos mo sa obispo. Dapat lang sa'yo yan kasi nga bastos ka. Wala kang pinagkaiba kay Satanas. Eto pa, yung SDA na dumura, yung kaanib ng SDA na dumura doon sa Holy Water, persona non grata sa Misamis Occidental dahil sa kabastusan ng kaanib na yon. Si Vice Ganda, nung nagkaroon ng joke sa statement ni Digong, balak ni Sara Duterte na mag-persona non grata sa Davao. Si Vice Ganda sa pambabastos niya kay Digong. The question is, kung persona non grata kung na persona non grata yung SDA nakaanib sa pagdura sa Holy Water sa Misamis Occidental at itong si Sara Duterte ay persona non grata naman si Vice Ganda sa pambabastos niya daw kuno kay Digong, bakit hindi rin natin gawing persona non grata si Digong sa buong Pilipinas sa pambabastos niya sa Catholic Church? Ang gagaling yung mamuna. Ayan ang problema din kasi sa simbahan, 'di ba? Namimili tayo ng ipe-persona non grata. Yung dumura sa Holy Water, persona non grata. Pero yung publicly announced kung paano batikusin, laitin at alipustahin ang Santo Papa, ang simbahang Katolika, ang mga obispo, ang mga kaparian, okay lang. Si Sara Duterte nakarinig ng hindi magandang joke para sa kanya kay Vice Ganda, dapat to persona non grata sa Davao. Yung ginawa nung tatay niya sa simbahang Katolika, hindi ba dapat karapat-dapat din siyang mapersona non grata dito sa Pilipinas dahil Catholic country to? Bago kayo bumato sa isang bulok na bunga, tignan nyo muna kung yung bungang hawak nyo ay bulok o sariwa. Binabato nyo yung isang puno na mabunga kasi nga bulok ang pinaglalaban nyo. Hindi ba? Nagagalit kayo. Persona non grata yan si Vice Ganda, dapat lang yan. Yung sinabi ni Digong sa Catholic Church. Tandaan nyo, ang Catholic Church, kami ay may kakayahan din na mag-declare ng persona non grata kapag binastos mo ang simbahang Katolika. Meron pa bang mas lalala at mas sasakit na you are a president during that time nilalait mo ang pari ng simbahang Katolika? You are the president during that time ang mga bishops nilalait mo? You are the president during that time the Catholic Church and even the Pope nilalait mo? May mas lalala pa doon. Na persona non grata ngayon dumura sa Holy Water, dapat nga dyan mapersona non grata sa buong Pilipinas sa pandalait mo sa maraming Pilipinong mananampalatayang Katoliko. Tapos si Vice Ganda, statement ni Digong, persona non grata sa Davao. Paano yung sinabi naman din ng tatay mo? Paano sinabi nung Pangulo during that time, president siya, kung paano niya nilait ang simbahang Katolika? Hindi ba't dapat persona non grata rin ang ipataw sa kanya? Huwag nga kayong mga impokrita, mga baliw.